tabi-tabi. Sige na. Ang sineglas. Sariwang simoy ng hapon, malinis na tubig, matatayog na punong kahoy, mga hayop at mga lunti ang halaman. Eto ang kalikasan noon, sagana sa yaman na pinag-ikinabangan ng sangkatauhan. Sa kabilang ibayo ay ang ating ginaguriang pambansang bayani, si Jose Rizal, na walang ibang hinangad, kundi ang kalayaan ng kanyang bayang sinisinta. Siya ay nagsulat ng mga babasahin tulad ng mga nobela upang mailahad ang mga masasama at hindi makatarungang ginagawa ng mga Kastila. Dahil dito, sumiklab ang galit ng mga Kastila sa mga Pilipino. Tulong! At lalong-lalo na kay Jose Rizal. Kaya siya ay dinakip at sinaslang. Ang magandang kalikasan noon ay nanganib dahil sa pagiging sakit ng mga tao. Sinira nila ang kalikasan, pinatay ang mga hayop, tinutol ang mga punong kahoy para sa pansarili nilang kapakanan. At malasang isda. Kaya marapat pagyamaning kusa na tulad ng isang tunay na nagpala. Tunay na nagpala! Ang hindi magmahal sa kanyang salita ay hindi sa hayop at isda. Mahalin, pagyamanin, tagilikin, ang wika ng Pilipino-Pilipin. Sapagkat ito ay isang sulong. Sulong na paalam sa mga bayang lima. Sapagkat ito ay isang susi. Susi ng ating pagkakaisa. Hagdanan! Hagdanan tungo sa kaunlaran ng bayang Dakila! Hagdanan tungo sa kaunlaran ng bayang Dakila! Dahil sa mga gawin natin hindi masigura, wala na tayong ibang ginawa kundi ang kanila. Hindi ba tayo sa may masa na awa? Ikaw, ako, tayo mga Pilipino. Lunti ang katupatan na puno ng mga biyaya. Simoy ng hangin na malinis at sariwa. Sino